Ngayon ba karapingi tayo kakabsat? Amen. Palakpakan tayo magpain ni Apo. Ni Apo, ti maidayaw, itatang arabii. Actually, ni Pastora nga Amalia, kumati na rin ito yung kakabsat. Ngayong gaputa, at dati nasisita nga aramidin na iso nga magana na siya pailain. Praise the Lord. Niya po timang bendisyon ti sa una. Amo yung kakabsat, awan ti amo kung siya klaro. Iso nga, dependara klaan ti Holy Spirit, nga magisursuro kanya ti dapat ko maibingay kada kayo. Inagtangarabi kakabsat, kunana iti Biblia kwa as the words go forth, habang may bimbingay ti sa ti Apo, at tartarabahong ni Apo, di pa nagbiag tayo. Amen? Amen. Habang may bingbingay, kadagdagan tayo ni sa uti Apo, uray pa no aji sermon, haan nga nakakonek, ijay problema, di pa nagbiag tayo. Kapot at sa uti Apo, it is a light. So, uray niya ti klase nga darkness, nga pagdaldalanan ti biag tayo. That light. And mabaling na nga silagan, agi darkness, di pa nagbiag tayo. Amen? Amen. So, iti topic tayo ng kakabsat, kat makita di Matthew chapter 25, verses 14 to 25. Ito po ang parable of the talents. So, ang pamagat po ng ating topic ngayong gabi ay, our believing affects our actions. Nagiti pamati tayo, kuno agiti patpatsyong tayo, kat makaapektan, kadagiti tig-tig na tayo. Amen? During our Lord Jesus' time, talent was a money. Iti panahon ni Apo tayo nga Jesus, iti talent, kat gintong pila, kunana, gintong, kwarta nga ginto. But I want to talk to you tonight about talent in our time. In this generation, sa ating henerasyon, what is talent? A gift. Tama? No, the English, the talent, a gift. Inya the talent mo, ag kanta. Inya the talent mo, ag sala. Inya the talent mo, ag painting. Adati akin talent, ag luto. Ag-bake, wano farming, wano ag-garden. It means without schooling, they can sing really well. May mga tao pong ganon. Kahit hindi sila pumasok sa School of Music, magaling silang kumanta. Yung kaya nilang isabay yung mga instruments sa kanilang boses. So that is talent. And then, without dancing instructor, magaling silang sumayaw, hip-hop. Mahirap mong sumayaw ng hip-hop, pero may mga tao talaga na gifted. So, talent is a gift. At meron din namang they can paint or draw without attending schools. Merong mga magagaling mag-bake, magagaling magluto na hindi naman pumasok sa mga culinary schools. Hindi na sila gumastos ng mga tuition fees. Meron din namang mga farmers na kahit hindi pumunta sa mga seminars, pag nag-harvest sila, ang dami nilang na-harvest. Mas magagaling pa silang mas marami pa silang na-harvest kaysa sa mga nag-aral ng anong tawag nun? Agriculture. So lahat po ito ay talent. Amen? They can harvest grains and vegetables without attending seminars. They just have this very special instinct within them that they follow. Meron silang instinct na sinusunod, na nasa kanila, na no one can take that instinct away from them. Those extraordinary talent came because they practiced what they have. They used the given talent the Lord gave them. Amen? Amen. Lahat po tayo ay may given talent. All of us has a given talent. The moment a child is born, ang bata, pag ito'y
na he or she has given a talent. Meron na yung nakaakibat sa kanya na talento. Kaya kahit yung mga bulag, pinanganak na bulag, pinapanganak na bingi or pipi o mga, nakatita na kayo, walang mga kamay, kulang ang kamay, kulang ang paa, but they can draw using their mouth. At paint na ito, kiniwat na paint na. And then, awan ti imada, pero naglain da na ag organ, nagigisaksaka da. So, everyone has a given talent. Amen? So, as we go along, habang tayo lumalaki in this life, we discover that each of us has a particular talent we receive from the Lord. Amen? May kanya-kanya po tayong talento. Huwag niyong sabihin wala kayong talento because that talent comes from the Lord. The giver of that talent is the Lord. Amen? Meron po akong kaibigan dati na magaling siyang magsulat ng mga little notes. Yung mga little notes na uplifting notes. Tapos ilalagay lang niya sa loob ng bag mo, makikita mo meron ka ng notes doon. Magaling siya. Those are talents. But we must choose those talents. Amen? We must practice it in order for it to grow and bloom and become extraordinary. Amen po? Kailangan pong gamitin natin yung mga talent natin. Huwag itatago. So, do not fear to use your given talent. It's given free. So, use it for the glory of the giver. Amen? Pag ginagamit natin yung mga given talent natin, na bigay ng Panginoon, sino po yung napaparangalan? Ang ating Panginoon. So, in this parable, the Lord here will travel to a far, far away place, and before he went away, he gave talents to 3 of his servants. Itong Lord na ito, lalayo siya ng malayong-malayo. At sabi niya sa kwento ay, tinawag niya yung kanyang 3 tauhan at binigyan niya ng kanya-kanyang talents. So in this parable, ang parable po na ito ay tungkol sa ating Panginoong Jesus. This parable is about our Lord Jesus Christ and us. Itong mga servants dito ay tayo, at ang Lord dito ay ang ating Panginoong Jesus. Sabi po niya sa Matthew 25:14, the kingdom of God is as man traveling into a far country who called his own servants, hindi servants ng iba. So, you are lucky when you are blessed. At huwag natin i-use yung lucky na term pag tungkol sa ating Panginoong Jesus. We are blessed when the Lord calls you his own servant. Amen? Sabi niya dito, who called his own servants and delivered unto them his goods. Sabi niya sa Tagalog, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Ayon sa kanilang kakayahan. We receive different talent ayon sa ating kakayahan. Amen? Amen. Kaya huwag magselos kung mas magaling kumanta si Sister Kat at saka si Sister Ella kaysa sa atin. Huwag magselos kung mas magaling maggitara si Sister Rhea at saka si Sister Lota. Because we receive different talent. Amen? Amen. Siguro yung talent mo, iba sa kanyang talent. Amen? Sabi niya dito, binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Pero nakikipag-usap ako ngayon sa term na talent base sa ating henerasyon. Kasi noon, sa generation nila, sa kanilang panahon, ang talent ay pera. Pero ngayon, ang talent sa atin ay gift. Nasusundan po ako? So, sabi niya, ang unang katiwala, he gave 5 talents. Kumbaga, 5,000. Ang pangalawa, he gave 2 talents. Parang 2,000. At sa pangatlo, he gave 1 talent, 1,000. 5,000, 2,000,
2,000 and 1,000. Here is the thing. Ito po ang ano dito. When he come back, hindi na po ako pupunta sa buong verse, ha? Kaya hindi ko na ginawa para pag-uwi nyo, pagpapasahin nyo yung buong verse. When he come back, the first servant who received 5 talents said, nung iti sumamputan, ajay Lord da, ajay amo da, na pan, ajay talo. Kuna na ajay nakaala, ajay nang tadan natin 5 talents. Lord, you delivered to me 5 talents. Sabi ng servant na ito. In other words, nire-recognize ng servant na ito na ang 5 talents na yon o ang 5,000 na yon or in our term, nire-recognize ng servant na yon na yung kanyang boses na napakaganda o nire-recognize na yung kanyang ang kanyang pagkagaling sa paggitara ay galing sa Panginoon. Kasi sabi niya, Lord, you delivered to me 5 talents. So he recognized that the talents he had came from the Lord. He was giving glory to the Lord. Amen? Ganun po ba tayo? Nire-recognize ba natin na ang ating mga talento ay galing sa ating Panginoon? Amen? Yes, everything comes from the Lord. Why? This very breath. Itong hininga natin galing sa Panginoon. Pag wala itong hiningang ito, there's no talent. Amen? Pag wala itong hiningang ito, hindi ka pwedeng kumanta. Hindi ka pwedeng magsalita. Wala kang pwedeng gawin kung wala itong hiningang ito. And this very breath comes from the Lord. So we have to recognize that everything comes from the Lord. Amen po? Amen. So we have to recognize that everything comes from the Lord. We own nothing. We have nothing. Everything comes from the Lord. And this man said, Behold, at sinabi niya, Lord, nandito yung 5 talents na ibinigay mo sa akin. At tingnan mo, I have gained 5 more talents. Bakit dumoble yung talent niya na ibinigay sa kanya? Dahil ito ay kanyang ginamit. Amen? Amen. Likewise, ganun din po yung nakatanggap ng 2 talents. Sinabi niya yung the same. He recognized that the talents he had came from the Lord. And he give glory to the Lord and gain 2 more. So when we humble ourselves before the Lord and recognize that everything comes from Him, we will grow. Amen? Nakita niyo po yung 5, naging 10. Yung 2, naging 4. It means if you use the talent God gave you, you will receive 100-fold. Amen? Madudubli. Hindi niya sinabi na yung 5, naging 3 lang ang interest o 2 lang ang interest. Ibig sabihin, there's no 30 folds, 40 folds, 60 folds, but 100 folds. Pag ginamit mo ang talento mo na ibinigay sa iyo ng Panginoon, kaya pala yung mga magagaling kumanta, magagaling gumitara, kapag ginamit ang talentong ito sa Panginoon, mas lalo silang tumatalino. Mas lalo silang humuhusay. Why? Because they use it to the Lord. Amen? At ano po ang sinabi sa kanila ng Panginoon? Good and faithful servant. That is how we present our given talent to the Lord. Pag dumating siya, or even now, pag nagkikipag-usap tayo sa ating Panginoon, masasabi na ba ni Lord sa atin, well done, good, and my faithful servant. Amen? Para matawag tayo na good and faithful servant, kailangan yung mga naibigay sa atin ng Panginoong Diyos na talento gamitin. And then you will gain 100-fold of talent. Amen? Amen. At sabi niya, naging tapat ka sa maliit na bagay. Gagawin kitang tagapamahala ng mas malaking bagay. Amen? Amen. So, yung mga bigay niya pala sa atin na mga talento ay test. And God want to see how we handle them. At pag na-handle natin mabuti, then God will give us more, bigger amount of talent, bigger opportunity, bigger task. At sabi niya, pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon. Likewise, ganun din po ang sinabi niya sa nabigyan ng 2,000 gintong salapi. Kaya pala meron tayong mga pinagdaraanan na maliliit na bagay. Kumbaga, binigyan kanya ng 10,000.
Sabi ng Bible natin, I will bless you that you will become a blessing to others. Binigyan kanya ng 10,000. Ano sabi niya? I will bless you so you can be a blessing to others. Pero niya tinaramid mo, hindi ka nakati 10,000 in bulsang amin nun. Sabi niya, at least bless somebody. Amen? Because the Lord bless us so we can be the channel of blessings to others. Amen po? Amen. Okay. So, now let's look at the third servant. Dito po ako na sa third servant. This servant has a different approach. Itong servant, naka-receive siya ng 1,000 perang ginto. At lumapit siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, I knew you are a hard man. Yung hard man dito, kumbaga, violent man. Kumbaga, stern, madamo, stingy, malupit. But, pagbabasahin mo itong kwento, wala kang makikita na malupit ang Lord na ito. Wala kang makikita na siya ay madamo. Wala kang makikita na he is a hard man or violent man. So, and the Lord in this parable is our Lord Jesus Christ. So, his believing was wrong. Kaya pinamagatan ko po itong title natin ng pinamagat ko, kalimutan ko na. Our believing affects our action. So, ito po, sabi niya dito, Lord, sabi niya, I knew you are a hard man. Alam kong malupit ka na amo. So, yung believing niya ay mali. Because nowhere in the story says that the Lord here is hard or stern. But this is the believing of this servant. His believing was wrong, so his action was wrong. And this servant said, reaping what you did not sow. Sinasabi niya sa Panginoon na agad-gather ka, ag-harvest ka sa ano nga mula. He's telling the Lord, you want me to earn for you. Kaya't mo, nga intad mo kanya bisa nga ribo, taas siya te apag agbirong para ka. Parang gano'n ang sinasabi nga sa Panginoon. Where you did not stroll, gathering where you did not stroll. And I was afraid and went and hid your talent on earth. So, eto po, why this man hid or hide the money? Because of wrong believing. His perception about the Lord was, he was a hard man, or he was malupit siya, pero wala kang mababasa na sinabing, this Lord was a hard man. But that was his believing. His believing, and because of that wrong believing, fear came in. Sabi niya, I was afraid, and then natakot siya. So, this servant hid the talent on the ground. So, may tatlo po dito na kailangan nating bantayan sa ating mga buhay. Wrong believing, because when you have the wrong believing, fear came in. Ang fear na ito is sensation of being in danger, a sensation caused by nearness of danger. Basta alam na natin yon, yung natatakot tayo. And then I was afraid. Natakot siya, frightened. So, our believing affects how we act. Amen? If we believe wrong, pag naniniwala tayo sa mali, obviously our action will be wrong also. That's why it is important to have the right foundation or right believing about the character of our Lord Jesus Christ. Ito po, why? Because He is God in person. Jesus is God in person. He came down to this world to live with men. Sabi niya sa John 1:1, na ang Panginoong Jesus ay pumunta dito sa lupa para makipag-mingle sa mga tao. So man, bakit niya isinugo kanyang anak? So man can see from him the very act and the very heart of God, the Father, through the person of Jesus Christ. Amen po? Ang sabi ni Jesus, iisa sila ng Ama. So kung ano ang makikita natin sa Kanya, yun ang Diyos Ama.
and always see from our Lord Jesus Christ is love, compassion, sacrifice, kindness, forgiveness, goodness, and that is the character of our Heavenly Father God. During Jesus' time in this world, wala siyang ginawa kundi manggamot, magpagaling, magbalayas ng mga demonyo sa katawan ng tao, bumuhay ng patay, magligtas. This is the very reason why we need to study the Word of God. Bakit po kailangan nating pag-aralan ang salita ng Panginoon? We study the Word of God to unveil God loveliness, to unveil God graciousness, to unveil God faithfulness, to unveil the very heart of our Heavenly Father God through the very person of our Lord Jesus Christ. Amen po. Kaya po natin pinag-aaralan ang Bible para makita natin. The Bible is not to unveil the sinfulness of man, because we are always sinful. In and out of ourselves, we are sinful. The Bible is to unveil the loveliness of our Heavenly Father God through Jesus Christ. Amen? Pag nakita natin ang kabutihan, ang lahat ng character ng ating Panginoong Jesus sa Bible, that is the character of our Heavenly Father God. Amen? Amen. At kapag nakita natin yon, we will fall in love with our Lord Jesus Christ and we will love to read our Bible. Amen po? Amen. So our believing must be built in the right foundation. Because when we believe right, believe right. Amen? That goes also to that is our vertical relationship. Vertical means sa taas, pataas. Relasyon natin sa ating Panginoon. Yung paniniwala natin sa ating Panginoon. And this story goes also to horizontal. Yung relasyon natin sa mga tao. Lalo na sa inyong mga may asawa, mga may partner, mga may boyfriend. Alam niyo po, importante po ang right believing sa inyo. Bakit? Kasi, kung sabihin sa inyo ng partner niyo, inayayat ka ba ka? Inayayat ka lakay. Pero di panunot mo ngayon, haan, at the babae. And then your actions will be affected. Imbis nga nag-sweet ka kini lakay mo, gapot ati panunot mo ka, adati babae na, adati chicks na, into na sumangpad, nakamisuot ka. Imbis nga makadlakay, igawang, mga kata nga may sang. Ha? Kung tarang amin nga makita na silupin ka dakwa. Hindi, it's true. It affects, our believing affects our action. Yung kapag sabihan sa'yo na sika lang din ay ayat ko, pero ang kamamati, awan. It affects the entire relationship with that person. Tama po? Amin madadaog. Pag yung wrong believing mo, kat iso ti kwa, umiral, affected ang lahat ng relasyon. So, the worst is, because of that wrong believing, pwede kang makagawa ng maling desisyon. So, always seek the truth. Amen po? Amen. Sabi po niya sa John 8:3, the truth shall set us free. Amen? No namuang tikapudpudnunan nga awan mo't gayang iti chicks na nilakay mo, ay nagragsak ka. Iya tubuang kada, iya ilutwang ti favorite na nga makan. Pero no ti panunot mo kat adati chicks na ilutwang, tinaimas, nga makan. Haan! Baybay ang suna nga gluto, baybay ang suna nga glabaw, ang pagpado na. Kasi nga, your believing affects your action. Amen po? Nakukuha po natin. Amen? So, our believing is very important po. Always seek the truth. Very important po na our believing is in the right path. No, dati na amwam, don't act harshly. Amumpay nga umuna. Amen? Amen. Pero ang punto po dito, iniad ko lang po, it's just
revelation yung horizontal relationship. Ang talagang nakapunterya po sa ating pag-aaral ay ang ating Panginoong Jesus. Kailangan makita natin ang ating Panginoong Diyos Ama sa kwentong ito. And sa kwentong ito, this Lord here, haan nga malupit. Jesus never malupit. He is a loving God. At kapag sinabi niya na Jesus is a loving God, the very person of our Heavenly Father God, the Creator, katulad ng ating Panginoong Jesus. Amen po! Amen. Yun lamang po at magandang gabi po sa ating lahat. Ito ko kini Pastor. Okay po. Salamat sa napakagandang mensahe ng ating pong Panginoon na tayo po ay positibo yung paniniwala natin sa Diyos. Kasi kung ang paniniwala natin sa Diyos, He is our provider, kahit wala ka na, ising-isi ka lang. Hindi ka naapektuhan kasi nga paniniwala mo na ang Diyos ang magpo-provide ng pangangailangan mo. Pag ikaw ay may karamdaman, hindi ka masyadong nangangamba kasi nga ang paniniwala mo, God is our healer. Kaya kung ano yung paniniwala natin sa Diyos, yun po yung nakakaapekto kung ano po yung ating magiging pag-ugali, magiging aksyon sa ating mabuhay. Kaya dapat ang lagi po nating paniniwala ay positibo lagi pagdating sa ating pong Panginoon. Huwag tayong magninegatibo pagdating sa Diyos. Laging positibo. Kasi ang Panginoon na ating pinaniniwalaan, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating pinapanalanginan, ay Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin, Diyos na nagmamahal at Diyos na nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya minsan, hinahayaan din ng Panginoon na tayo po ay mawalan para masabi natin na God is my provider. Hindi mo kasi masasabi na God is your provider kung hindi mo naranasan na provide ng Panginoon yung pangangailangan mo. Hindi mo masasabi na God is my healer kung hindi mo naranasan na nagkasakit at pinagaling ka ng Panginoon. Hindi mo rin masasabi na God is my joy, God is my hope, kung hindi ka dumanas ng kalungkutan sa buhay mo. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang mga pinagdadaanan sa buhay. Ang lahat ng yon gusto lamang ng Panginoon na maranasan natin kung sino talaga at kung ano siya sa ating mabuhay. Kaya mga kapatid, kaibigan, lagi po tayong manampalataya, laging maging positibo yung ating pagkakakilala at yung ating pagmamahal, pananampalataya sa ating pong Panginoon. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Alam mo kapatid, kaibigan, pag ikaw ay may talent na binigay sa iyo ng Panginoon, marahil yan ay 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ano mang ibinigay sa iyo ng Panginoon, kung ikaw ay mapagkakatiwalaan, sasabihin ng Diyos, well done, my good and faithful servant. Pumasok ka sa aking kaharian. Yung isa na binanggit kanina doon sa kwento ay itinanim niya sa lupa. Pero anong sabi ng Panginoon? Imbang kumlang kuman na naging terespai. So kung nanate ako, hala, kung ano yung meron, magkakaroon. At kung yung anong wala, mawawalan pa. Yung kwentong yun, may binanggit doon sa Panginoon, kunin kung anong meron sa Kanya at ibigay sa meron. So, ibig sabihin kapag hindi po tayo naging napagkatiwalaan sa anumang ibinigay sa atin ng Panginoon, kukunin yun ng Diyos at ibibigay doon sa mapagkakatiwalaan. Kung babasahin niyo po yung kwento sa last verse, sinabi po doon na iti addaan, maddaan tupay, kati awanan, maawanan tupay.
no, saan ka na mapagtal ka. Unati Apo, well done, my good and faithful servant. Hindi niya sinabing, well done, my good and faithful pastor. Hindi niya sinabing, well done, my good and faithful bishop. But, sinabi niya, well done, my good and faithful servant. Kakabsat, iti Apo iti dahiting aramin. Whether tayo man po ay dadaan sa anumang pagsubok problema sa ating mabuhay, maging tapat po tayo sa Panginoon. Upang pag nakita ng Panginoon ng iyong katapatan, sasabihin ng Diyos, well done, my good and faithful servant. Pumasok ka sa aking kaharian. At kapag pumasok ka, pinapasok ka ng Panginoon sa kanyang kaharian, enjoy the blessings of God. Enjoy the presence of God. Panginoon, sa gabi pong ito, salamat sa iyong salita namin pong napakinggan. Salamat sa iyong anak na siya mong ginamit. Salamat din po, Panginoon, sa parable of talent. May nakita kami doon na 3 pakugali na pinagkaluban mo ng talento. Dakilang Diyos, anumang talento ang ipinagkaloob mo sa amin, anumang bagay na ipinagkaloob mo sa amin, tulungan mo kami na maging mapagkakatiwalaan. Tulungan mo kami na maging tapat sa inyo, Panginoon. Kapag kami man po ay dumaraan ng mga pagsubok, ng mga problema, ng kawalan sa buhay, tulungan mo rin kami, Panginoon, na maging tapat at mapagkakatiwalaan anak mo. Gustong-gusto naming marinig mula sa iyo, Panginoon, ang mga katagang, well done, my good and faithful servant. Pumasok ka sa aking kaharian. Dakilang Diyos, sa gabi pong ito, nakikita po ninyo ang situation ng bawat isa, ang mga talento ng bawat isa. Holy Spirit, help us, help us, help us to use all the talents ni pinagkaloob mo sa amin para sa iyong kalwalhatian, Panginoon. Gamitin mo rin ang mga pinagdadaanan namin sa mga buhay upang patuloy ka naming makilala sa aming mga buhay. Panginoon, patuloy ka pong magpakilala sa buhay ng bawat isa sa amin. Kung sino pong may mataramdaman, pagagalingin mo sila, Panginoon. Yung mga nangangailangan ng financial, nangangailangan ng material, katagpuin mo yung kanilang pangangailangan. Patuloy na pong magpakilala sa buhay ng aming mga kapatid sa gabi pong ito. Salamat ng marami itong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Parang na po tayong upo at ibinabalik po ang mikropono sa aming pong